Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid. Patuloy tayo sa ating mga pag-aaral. Ang ating pag-aaral, mga kapatid, mga kababayan, ay baka sabihin ng iba, napaka-boring naman. Ngunit ganun pa man, ang ating mga content ay laging verse ng Bible. Mahirap ito kasi paniwalaan, mahirap itong mahalin ng karamihan. Ngunit anuman ang hirap na danasin ng ating ministry, ng ating pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon, ay patuloy natin itong gagawin sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon na ipaalam sa mga tao ang kanyang salita. At alam niyo mga kaibigan, ang ipinahayag natin ay laging dito sa banal na kasulatan. At ang pangalan ng Panginoon, ang gusto natin maipakilala sa lahat, balik tayo doon sa tunay na pangalan, kagaya ng pagtawag ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ng mga propeta, at ni David, at ng Panginoong Yeshua mismo, at ang mga apostol. Kaya gusto nating ibalik yung original na katawagan sa ating Panginoon. Kaya isa ito mga kaibigan sa ating layunin na tayo ay nagmimensahe o nagpapahayag ng salita ng Panginoon mula sa Biblia, sapagkat gusto natin na ang lahat ng tao ay makaunawa at tumawag doon sa mga tinatawag ng mga karakter dito sa banal na kasulatan o sa Biblia noong unang mga panahon. Kaya dito mga kaibigan, patuloy lang tayo sa ating pagsubaybay. Kahit medyo maliit tayo, konti tayo, patuloy lang tayo sapagkat yun talaga ang gawain ng Panginoon. Kung gusto nyong magsubaybay, kung gusto nyong makita ang ibang mga video natin, mayroon tayong YouTube channel, Josue Barsusa, ET63, doon sa YouTube. Inyong makikita doon ang ating mga messages na una pa. At dito ngayon mga kaibigan, bubuksan natin ang ating Bible dito sa Exodo 20 at verse dito tayo sa verse 12 kasi tapos na natin ang unang kautusan, ikalawang kautusan, ikatlong kautusan at ang ikaapat na kautusan. Ngayon dito naman tayo sa panglimang kautusan. Ito naman ang Exodo 20 verse 12. Ito ang sinasabi: parangalan mo ang inyong ama at ang inyong ina upang ang inyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na inyong Panginoon. Para naman ito mga kaibigan at mga kababayan sa kautosang moral para sa ating kapwa. At ito nga para sa ating mga magulang. Ang tinutukoy dito, ang pinahahatiran ng message na ito ay yung mga anak na kailangan sila ay sumunod, gumalang sa kanilang mga magulang. Honor. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-honor? No? Yung bang superior yung mga magulang mo kaysa sa iyo. Kaya dapat mo siyang irespeto at igalang kahit na napakababa ng inyong magulang, ikaw na napakataas na ng inyong inabot. Ang sabi ng Panginoon, igalang mo ang inyong ama at ang inyong ina sapagkat ito ang utos na may pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay tatagal dito sa lupa. At hindi lang dito sa lupa, kung ikaw ay susunod sa lahat na kalooban ng Panginoon, sa kanyang pinag-uutos na lahat, ay makakapunta tayo sa kingdom na iprinamis ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga babayan, ang paghonor sa mga magulang,
ito ay napaka-importante. Ito ay nawawala na sa ngayon, mga kaibigan. Napapansin natin, ang ating pag-honor bilang mga Pilipino ay nagmamano tayo. Diba? At kung sa Katagalogan, nagpupo tayo. Sapagkat yun ang pag-honor ng mga magulang at yung mga nakatatanda sa atin. Pero ang utos dito ay partikular sa mga magulang. Kaya napakahalaga na ating mapag-aralan sa ating mga bersikulong binabasa itong kautusan, itong limang utos ng ating Panginoon, dahil karamihan sa ngayon ang mga magulang ay hindi na iniintindi. O kung mayroon mang paggalang, hanggang paggalang na lang, pagtawag na lang bilang papa, mama, tatay, nanay, kung English naman ay daddy, mommy, pero hindi sapat yun. Hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon na paggalang. Ang paggalang na kanyang tinutukoy, mababasa rin natin ito sa Ephesians 6 verse 2, na kung saan ang mga magulang ay kailangan igalang. Sabi nga natin, kahit na anong taas mo, ang naabot mo, napag-aralan, ang mga magulang mo ay may tuturing na isang mangmang, wala, hindi nakapag-aral, mahirap. Ang sabi ng Panginoon, igalang. Sapagkat ang paggalang sa magulang, mga kaibigan, kung mayroon tayong galang, siguro naman magkakaroon tayo ng galang sa ating Panginoon. Magulang natin, pag hindi iginalang, paano tayo gagalang sa Panginoon kung hindi natin sila igagalang? Ibig sabihin, anuman ang kanilang katayuan, mayroon tayong malaking respeto sa kanila. Makikinig tayo sa kanilang mga ipinapayo o sinasabi na mga mabubuti. Alam niyo, mga kaibigan at mga kababayan, ito ang nawawala sa mga panahong kasalukuyan ngayon. Kahit na dito sa atin, sa ating bansa, no? Mas lalo doon sa Western country. Ngunit ang utos ng Panginoon ay dapat nating sundin, sapagkat ito ang kanyang ibinigay upang makilala niya na kung marunong tayong gumalang sa ating mga magulang, sumunod at magpakumbaba, siguradong marunong din tayong magpakumbaba, lalo na sa Panginoon, sapagkat siya ang may utos. Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siya.